Mga boss, good morning. So may ginagawa tayo dito, no? Hyundai i10. Yan. So issue nito mga boss ay yung matigas yung manubila. Kung nakikita nyo, meron ng EPS module dito. So nag-try na rin tayo nagpalit ng EPS module. Tapos nung ini-scan ko naman dito mga boss, walang code. Ayan, o. Tignan natin kung meron tayong makikita ko dito. Ayun, no DTC siya mga boss sa EPS module. Pero ayun, o, matigas. Pakita ko sa inyo kung ano yung ano na dyan. Naka-under po yan, ha. Ayun, o, naka-under yan. So ito pa, kung nakikita nyo mga boss, hindi gumalaw itong RPM nya, hindi sumama. Tapos yung EPS indicator nandyan, naka-ilaw din. Yung sa airbag, may problema din yung airbag mga boss. So dito yan, yung nakita lang natin ay si airbag. Ito, oh. Ayan. So si airbag po yung nakita natin ng mga boss. Kasi tingin ko may history kasi ito ng nabangga, ano. So kaya lumabas yung si airbag. Pero dito sa EPS module ay wala tayong nakita. Yan. Ngayon, ang sabi nung ano, may mga boss nagpalit, second owner lang may-ari, siguro buwan pa lang, pero nabili niya ng ganito na ano, walang power steering, walang EPS, matigas, tapos nakailaw yung airbag. Kaya pag ano sila bumabiyahe, parang nagpambuno, matigas kasi pag naka-window, lalo pag nagmaniobra. So nirekomenda sa akin ng tropa, akala niya yung EPS motor lang, no. So pag ganito kasi hindi sumasama yan, ibig sabihin may problema talaga. Hindi lang doon sa motor. So wala problema sa EPS motor mga boss, kundi pwedeng electrical o kaya pwedeng module. Ngayon ang ginawa ko, nagpalit kagad ako ng module. Ito yung kinabit ko, ito yung stock nya. So nung kinabit ko to, nung kinabit ko tong galing sa akin, wala din nangyayari. So ganun pa rin. So nag-decide ako na papalitan ko ng computer box, no. So ipakita ko sa inyo. Patayin ko lang muna to. Ipakita ko sa inyo mga boss. So ito tayo. Ngayon, yung computer box niyan, ito yung nakakabit sa kanya. Tanggalin ko muna. Yan. So sa tingin ko, sabi ko dun sa ano, tingin ko pinalitan na to, hindi na ito yung original niya, no. Yan. So nung binuksan ko yung loob mga boss, so sabi ko imposible sa ganito katagal, 2010 model, imposibleng hindi pa nasisira ang ECU nito, kasi sakit kasi ng mga Hyundai po yung ECU, lalong lalo pag gasolina, no. So tapos sariwa pa yo. Sabi ko nga, sariwa pa siya. Sabi ko dun sa may-ari, sabi niya wala din siyang history kasi bagong bili lang daw. So kaya ito mga boss, mayroon akong surplus. Ayan, ito yung surplus yan. So ito yung sa kanya na nakakabit, walang EPS at saka yung RPM hindi gumagana. So ikabit natin yung surplus, no. Kasi mahirap kasi mga boss kung palit tayo ng mga sensor, kasi ang tinuturo kasi sabi ng iba baka daw speed sensor, baka daw yung motor may problema, no?
So wala po doon. So ikabit ko lang to. Yan. So nakakabit na siya. Dito tayo. So ito yung stock niya. Ito yung nakakabit sa kanya na ano, hindi ko alam kung o-ring or nabili lang sa Shopee siguro yan. So balik tayo dito. Yun. So ito pa rin yun, no? So ito yung atin. So ito yung stock niya mga boss. Start natin. Observe nyo mabuti kung ano yung ano dyan. Yan. So paandarin natin. Tingnan nyo. Paandarin natin Ayan. Kung nakikita nyo, gumalaw yung RPM, nawala yung EPS indicator. Ayan o. Tapos ang lambot na ng manubela. Ayan o. Smooth na smooth siya. So gumalaw itong RPM nya, gumalaw, nawala yung EPS indicator kasi mga boss, magkakasama po ang signal nila. So ipakita ko sa inyo yung ECU nito na walang sunog po yan, walang sira yung loob. Kaya sabi ko dun sa may-ari, ito ay napalitan na, hindi na original ito. Baka ito ay yung nabibili sa online na mumurahin. Kasi siguro kaya bininta na lang ng may-ari dahil marami nang gumalaw nito mga boss marami nang gumalaw, kaya nung nabili niya, mura niya nabili kasi gastos, no? So kinalas ko na nga din yung bumper sa harapan para makita ko yung wiring connection niyan. So ayan, kinalas ko na rin yung bumper niya mga boss kasi para makita ko yung wiring connection. Kasi bago ako pumasok doon, chinik ko muna yung connection sa labas kung pwedeng nandito, kasi may history nga to, no? So na nabangga. Kaya ang ginawa ko, chinik ko muna yung mga wiring. So okay naman. Tapos sunod ko yung ginawa, pinalitan ko yung module kasi pwedeng nasa module yon. Pero dapat kapag module ang problema mga boss ay gumagana si RPM. Ang problema hindi gumagana si RPM. Pero tinry ko pa rin kahit alam ko na medyo malabo sa module. Pero kasi sabi ko sa may-ari, lahat ng ikakabit natin, hindi mo babayaran kapag hindi gumana. So tinisting ko yung module ko, walang bayad kasi hindi naman gumana. So balik ko sa kanya. Ito ngayon yung ECU, tinisting, ayun, nakita ang problema. Kaya dito, so baklasin ko lang muna, pakita ko sa inyo yung loob nito. Yun mga boss, so nakalas ko na siya. Tingnan nyo, wala pong sunog yan. Off ko lang yung ano natin. Yan, wala akong sunog yan mga boss. Tapos ito po yung likuran yan. Yan, so hindi natin pwede siyang ayusin dito kasi nandito sa program, no, ang problema. Ngayon kahit na refresh yan, ganoon pa rin. Ngayon kung re-refreshin ko siya mga boss, mas matindi yung magiging damage siya. Kasi pwede kasing kahit palitan mo ng pyesa, pero yung command lang talaga ang hindi. So nag-decide ako sa may-ari, palitan natin ang ECU kaysa sumugal tayo dito, walang mangyayari. Kasi kung nakikita nyo mga boss, napakalinis niyan. Yan. So puting idea lang, nandito sa ECU ang problema niya, no? Pag pwede kayo naka-encounter ng ganito, check nyo muna yung mga sensor, tapos yung ibang module. Sa akin kasi may pang-test ako mga boss, kaya no fix no pay ako. So pag hindi gumana, okay, wala tayong pag-uusapan doon, wala kang babayaran. Tapos may mga pyesa ako pang testing talaga. So yun lang, solve natin yung problema ni bossing, no? Dito sa Hyundai i10 nya, EPS problem at saka RPM problem. Yun lang, pag may katanungan kayo, pwede kayo tumawag sa number na nandyan sa screen, o kaya message kayo sa Facebook page natin sa AC Work TV. Kaya pwede nyo rin i-search mga boss sa Google, AC Work TV, lalabas po yan. May makikita na po yung shop natin. So okay na po tayo, wala na tayong schedule kasi medyo malaki na yung parking natin. Yun lang, thank you.